Kuba pala ako. Take 2 tayo. Sayang yung recording ng una. Okay lang, buti hindi pa mahaba, no? Game. Alright. Hello guys. What's good, FSci yo? po. Hindi po ako yung si FSci. Ako po si Mark. Pangalan po ng show is FSci. At si... Ako naman si Will. At ito ang FSci. Let's go. Napansin ko nga pala, parang kapangalan pala ng show natin yung kumanta ng Gangnam Style. Ano nga bang pangalan nun? Psy something. Say something. Oh, say. Say. So, ang topic natin? Yung movie na The Killer from 2023 by David Fincher. Another movie from Netflix. Opo. Check natin Wait, sino nag-direct? kung ano yung masasabi na David Fincher. And screenplay by Andrew Kevin Walker. Based siya sa graphic novel series na The Killer. Alexis Nolan. Action trailer siya, no? Psychological. Tapos ginanapan ni Michael Fassbender, yung sa X-Men. Ay, siya yun? Siya pala yun. Siya si Magneto. Alam ko pero siya si Magneto. Yung nagko-control ng metal. Okay. Siya pa yun? Pero yung younger version Oo, niya. yung younger version. Okay. Tapos yung iba, hindi mo nakilala? Hindi. Okay. Pero tong isa, yung... Familiar niya, si Catherine. Kala mo talaga. Feeling ko nakita ko siya sa isang movie sa Netflix rin. Parang something. TV maraming show. movie to. Nakikita ko siya. Si Tilda Swinton. Catherine na lang. Cat na lang. K. Ano nga bang mga movie linabasan nito? Pero madami dun. So, The Killer, summarize natin yung kwento ng maikse. And then, reviews natin yung message. Tignan natin yung message. Alright. So, The Killer, anong name nung ano? Michael Fassbender. Hindi, yung character. yung character yung name niya. Yung mismong killer ba? Hindi, yung character name niya. Hindi ko na ano yung character name niya. Nakalimutan ka. Pero parang wala eh. Wala eh, no? Ayun, no. Tawag lang sa kanya The Killer. Kasi, kasi nga, assassin. Oh. Di ba, wala silang parang code name lang. So, ayun yata siguro yung code name niya. Or whatever. The Killer. So, movie, action, trailer. Papangalanan ko sana, wala pala siyang pangalan. So, assassin, tatawagin na lang natin siyang The Killer na lang na. So, The Killer. Bali, yung kada chapter pala nun, di ba parang 5 chapters yata yun? Oo, nahati ng 5 chapters. Oo. Naka-base pala yun sa bawat character. The Killer, yung si Michael Fassbender, Tilda Swinton, the expert, the lawyer, the client. Okay. Oh. So, itong silang 5, yung naka-base dun sa kung paano in-approach nung killer kada chapter. Okay. Alright. So, ito ang story, no? So, The Killer, assassin siya, no? Ayun yung job niya. Assassin, hitman. So, meron siyang job, may isa siyang job na tinatrabaho ngayon sa France, no? France, tama? Yung first chapter. Yung first chapter. So, sa France, may job siya, mob yata yung kailangan niyang patumbahin. So, parang mob, French, I don't know, whatever. Tapos, nasa hotel sila. Nasa hotel siya and across the hotel, yung target niya. Oo. No?
Tapos mga ilang days na siya doon, nagmamasid. Oo. Yun. Binabasa niya yung mga move, sinusulat niya yung daily routine, no? Inaalam niya. Sobrang ma-observe siya. Binabasa niya. Siguro ganun talaga pag ano, no? Pagka hitman ka, aaralin mo muna yung galaw ng tsaka yung timing. Biktima. Oo. Yun nga lang, hindi mo talaga maiwasan, may mga timing na. Pero perfect na yung ginawa niya nun, yung timing na bigla lang sumasayaw kasi yung babae. So ganito nangyari, di ba? 5 days na siya ron. Binabantayan niya, di ba? Nasa hotel siya, empty. Binabantayan niya lang tong mob. And sabi nung may tumawag yung boss niya ata. Sabi parang 5 days ka na dyan. In 24 hours, pag lumagpas na yung 24 hours tapos hindi pa natapos yung job, balik na. Kasi parang wala nang opening, parang ganun. Parang mawawalan na ng chance. Oo. So, ayun nga, yung before matapos, yung pagka 6th day yata, no? 6th day. Parang ganun yata yung naalala ko. Yung pagka 6th day, niya, ayun na. Parang, kasi nagpapahinga siya eh. Yung the way na pagkakahiga niya, yung the way sa may bintana, no? Kasi parang ang bilis niyang nakatulog din nun. Or parang half sleep lang din siya. Basta anyway, ganun. So, dumating na yung time, parang nagising siya, may relo siya eh, parang yung parang sa heartbeat yata yun, heart parang rate. heart rate. Nako-control. Parang nagigising-gising siya ron eh, no? Or tumataas talaga yung heart rate or bumababa ba? Binibase niya lang yung heart rate niya pagka pag mataas kasi yung heart rate niya, baka lumihis yung bala target nga. niya eh. Hindi, pero nung mga natutulog kasi siya noon eh, pero blink ng blink yung I mean, so ayun na nga, dumating na yung nagkaroon siya ng chance. 'Di ba? May babae, ewan ko, may babaeng dumating sa mob para entertain, alam mo na. So ayun nga, binuksan yung bintana, nagkaroon siya ng view. Nagising siya noon, tulog siya, nagising siya. Tayo siya Sinet up niya yung ayun na yung chance. Nakita siya ng opening. Sinet up niya yung baril niya. So sinet up na niya. Ready na. May mga sinasabi siya ron eh. May mga sinasabi siya ron na eto. Sabi niya, basahin ko lang. Sabi niya, tumatak lang sa akin, kaya sinulat ko. Sabi niya, stick to the plan, anticipate, don't improvise. Sabi niya, di ba? Lagi niya sinasabi yan. Parang lagi niyang sinasabi yun. Pinapasok yun sa subconsciousness niya na... Hindi, parang yun yung mindset niya para laging yung trabaho, yung... Focus lang sa plan, no? Parang stick to the plan. Ganun yung palagi niya sinasabi, parang... kasi, di ba, pinaplano niya nga, di ba? Di ba, pinaplano niya, pinag-aaralan niya yung target niya, pinaplano niya, and then, kailangan niyang mag-stick doon sa plan kasi parang mas larger percent na may probability kasi na pag hindi siya nag-stick sa plan, pwedeng pumalpak or parang don't trust anyone. Di ba may sinasabi din siyang ganun? Lagi niya nga sinasabi yun yung parang trust no one. Yung sabi niya, I have kids, blah, blah, blah. Huwag mo akong patayin. Ganyan. So, papatayin niya pa rin. Kahit anong mangyari. Kasi pwedeng hindi mo alam mo yung takbo ng isip ng isa. So, may probability na magkaroon siya ng opportunity na na gantihan siya or isumbong siya. Something ganun. Tama. So, kailangan papatayin talaga. No witnesses. Ganun naman talaga. Sa trabaho niyang, ganung trabaho yung pinasok niya, di ba? Assassin, hitman. So, ayun na nga, nakahanap siya ng chance.
ng opening na mapatumba tong target, inantay niya. Naka-ready na siya. Kumbaga, naglalaro lang yung sorry. Gusto ko hindi ko ma-explain yung gusto ko i-explain. So, eto na nga. Eto muna. Gusto ko yung the way na, 'di ba habang nag-aantay, may ginagawa siya. 'Di ba? Yung yung nakikinig ng nakikinig siya ng music muna habang nag-aantay. The Smiths. So nakikinig siya ng music habang nag-aantay lang. Sabi niya doon, tumatak dito sa akin sabi niya, I find music a useful distraction. A focus tool keeps the inner voice from wandering. Tama nga. Kasi napansin ko to, yung movie, naka-focus siya sa main 'di ba? Doon sa killer and sa mind. Parang yung narrator is yung mind niya, 'di ba? Yung voice niya sa utak. 'Di ba? Ganon palagi siya. Parang minimal word lang yung mga sinasabi niya. Sa kasi nga ayaw niyang may maka-recognize sa kanya rin na sa boses niya, mukha niya, 'di ba nga, this guy. So nagtatago siya. Yung purpose din ng narration is para ma-define din yung character niya sa pelikula para mas maintindihan ng mga viewers. Actually, gusto ko director ba gumagawa ng nag-iisip ng ganong or usually yung writer tapos yung writer to director nag-uusap sila. Minsan papabago na lang nung director yung gusto ko mangyari sa eksena nito, minsan may mga changes. Minsan pag nakita na nila yung eksena o yung setup, ay mas maganda na ganito, ganyan, we need to change, ganyan. Hindi, ang gusto kong matanong yung kung paano yung POV ng movie umiikot lang sa kanya. And parang yung kinakausap niya, parang kinikilala mo yung killer na ano kayang tumatakbo sa isip na ito. 'Di ba? Parang ganun yung movie. Parang inaalam paano magtrabaho tong killer. Kung ano yung mga iniisip niya, kung paano siya gumalaw, kung paano siya magdesisyon. Kung paano niya harapin yung mga situation, kung anong gagawin niya, 'di ba? So, ayun na nga. Nakahanap siya ng opening. Nasa hotel, 'di ba? Nakahanap siya ng opening, nakatutok siyang gano'n, no. Nag-aantay na lang siya. Aantay na lang, kakalabit na lang. Pagkalabit niya, parang 0.1 second, biglang kasi humarang yung babae. Sumasayaw kasi yung babae. Makulit pag nakasilip ka kasi doon sa ang nakikita mo lang yung nandun sa bilog. Sa scope lang talaga naman. Yung sa scope lang. So, hindi niya nakita, wala sa frame ng scope yung babae. Parang nandyan lang, kasi sa gilid lang, nasa gilid parang lang. foreground So, parang biglang gumanon. Biglang pumasok. Gumanon yung puwet, biglang boof! Sumahabog yung puwet. Akala ko nga na headshot pero talsik lang pala galing ng sa babae. dugo. Galing sa babae. So, ayun na nga. Nag-failed siya, no? First time niya, hindi naman sinabing first time, pero the way he act, parang is first time naman kasi the way he work, napakalinis niya magtrabaho. Wala siyang iniiwang trail, 'di ba? Wala siyang iniiwang trail, evidence, witnesses, 'di ba? Pag nung sa hotel nga, 'di ba? Ang sobrang ingat niya, ayaw niyang makaiwan ng fingerprints, any DNA na matatrack siya. Kasi nga, yung job niya is wala siyang flag, wala siyang religion, wala siyang pinapaniwalaan, walang umaangkin sa kanya. Yung philosophy niya. So ayun na nga, nag-failed siya sa job. Ngayon, patakas na siya. Gusto ko yung patakas? Patakas. 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 Tumatakas na siya. Ayun na lang. Ayan. Tumatakbo na. Palayo. So, tumatakas na siya. Gusto ko ano mo nga pre, yung scene na tumatakas siya. Gusto ko kasi yung pagtapon niya, tinapon niya yung handgun niya, hinagis siya lang sa kanal, wala na kaagad
evidence. Ngayon, yung bag, tinapon niya sa garbage truck. Kasi Parang, nabanggit niya rin na kailangan itapon mo ng iba-ibang lugar. Parang, para mas mahirap ma-identify. Oo nga. Pero, Kasi kung may makakahanap man nun ng isa man dun. Oo. Hindi, nililinis niya naman, tsaka lagi siyang naka-gloves. Wala talaga siyang iniiwang hindi, parang perfect lagi yung job niya. I mean, yung work, the way he work, wala siyang iniiwang bakas or minimal mistake. Talagang patience siya, no? Sobrang patience niya. Discipline. So, ayun na nga, hinahabol siya. Ay, play ko pala. Sige, play mo lang, pre. Hinahabol siya. Ayan. Ayan. So, ayan na yun. Trust no one. Lagi niya sinasabi yung sa sarili niya, trust no one. Pwede kaya yan dito, pre? Ha? Nakikita yan dito. Hindi kaya makaka-copyright yan. Hindi naman siguro kasi galing din sa ano. Hindi. Tsaka wala namang sound. Oo nga, wala namang sound. Okay na. So, ayun na nga. Forward mo, pre, sa patakas na siya. Yung nasa motor na. Ayun. Sobrang siguro tapon doon. Simple lang no? Gusto ko yung niya, yung the way he control his mind, kung paano niya pakalmahin. 'Di ba lagi niyang pinapakalma para makapag-isip ng mas maayos. Oo. 'Di ba? Lagi niyang dapat laging relax lang. Kasi pag magpapanik ka, hindi mo makakontrol. Pag nagpapanik ka, syempre magfe-fail ka talaga. Hindi organize yung utak mo. I mean, yung isip mo. So, ayun na nga. In state, sa situation na nagpapanik na siya. Hindi naman siya nagpapanik. I mean, yung heart rate niya na yung excessive na inhale exhale niya, na rinig sa yung sa helmet. App na pinarinig ba yun nung gusto ko lang sabihin na kahit sa ganong sitwasyon, yung tipong nasa edge ka na, wala namang humahabol sa'yo pero tumatakas ka. Tapos habang tumatakas ka, dinedispose mo tong mga gamit, ganyan. Syempre, as a human being, magpapanik ka pa rin. Syempre, kakabahan ka pa rin yan. Parang ayun yung natural response, di ba? Oo. Pero siya kasi, gusto ko yung paano niya hinandle yung situation na yon na talagang nilalagay niya sa isip niya na kalma para makapag-isip siya ng maayos. Oo. Kalma para walang mali, hindi siya magkamali. Hanggang sa nakatakas na nga siya, ay na nga. Nakatakas siya, nagkamali, so hindi natapos yung job niya. Tumawag yung boss niya ngayon. Alamin, pag-uusapan, never happen. Kasi nga, sa ganung job naman talaga, wala, dapat there's no room for mistake naman talaga. Tsaka lagi siyang, lagi pa rin siya nako-contact after niya sirain yung phone. O natatawagan. Siguro. Napansin mo yun? Oo, napansin. Siguro hindi lang pinapakita. Kasi 6 yung storage, niya eh. 'Di ba sa iba't ibang lugar? Oo. 6 yung storage, ano ba tawag doon? Room? Storage. Basta yung nandiyan lang sa tawid. Oo. Ayan. Akala mo nakikita nila no? Alam din nila no? So, ayun na nga. May 6 siyang ganoon eh. Ang dami. 'Di ba? Isang storage pinakita, ang dami, puro barel, puro plaka, dami ng ID. Parang 2 lang yata yung pinakitang storage niya, 'di ba? Oo, 2 lang. Pero sinabi doon na may 6 siya. Tapos meron din siyang
tanim dun sa garden, bandang huli. Oo, yung bandang huli na yun. Yung hinukay niya. So, second chapter. So, ayun yung nangyari sa first chapter, ano? Yung job sa France, and then yung target, hindi niya na-kill, hindi niya natapos yung job, and then nakatakas naman siya. So, etong second chapter, saan nga yung second chapter? Saang lugar? Dominican Republic pala. Dominican Republic ba yun? Oo. Parang Santo Domingo something. Hindi, Dominican Republic. Kasi doon yung, yung hideout. Yung bahay niya. Oo. Di ba? Alam ng mga so pinuntahan doon ng mga Oo. So, ayun na nga, umuwi siya. Pero bago pa siya umuwi, parang may pinaghihinalaan siya sa may pinaghihinalaan siya sa eroplano. Oo, diba? Kasi may isang nakasuit doon Tapos naka-shades. Baka killer din or something. Parang sinasabi lang ng instinct niya na baka sakali. Something ganun. Kaya nga nung pagpasok niya sa room, 'di ba? Parang naglagay din siya ng baso doon para tumunog kung may papasok pag nahulog yung baso. Tanggalin mo nga yan, pre. Ikakat ko na lang tong part na to. Hindi, okay lang yan. Okay lang. May nakapasok. Ano yun sa mga prutas yun. Ganun. Okay lang yun. So, ayun na nga, umuwi siya ng Dominican Republic. Yun nga lang, dahil hindi siya mahuli, nagkaroon ng interest dun sa family members niya. Asawa niya yata yun, di ba? Yung babae, So, yun na nga, bumiyahe siya sa Dominican Republic, galing France, pauwi. Laki ng bahay niya, no? Laki ng bahay niya. So, play mo lang pre habang nagkukwento ako. Pwede naman siguro yun, no? Naka-play lang habang nagkukwento ako, no? Hindi ko sure. Baka. Hindi. Post mo na lang. I-play ko na lang pag may papahanap na lang na scene. Ganun na lang. Okay, sige. Post mo muna. Wala kang plano-plano. Wala kang plano-plano, no? Parang nan-trip lang, no? Okay. So, ayun na nga. Chapter 2, Dominican Republic, umuwi siya. Pagkadating niya sa lugar nila, sa bahay, may nakikita siyang sign. Sa gate pa lang Sa gate pa lang, may nakita siyang footsteps. Footprints tsaka... Footprints pa lang. Footprints tsaka yung ng sigarilyo. Yung filter. Ang dami. So, ayun na nga. Doon pa lang alam niya na may parang may something wrong sa loob. Kinuha niya yung baril. Ano ba yung chapter 2? Tingnan niya chapter natin. 2? Ayun yun. Dominican Republic. Chapter 2, Dominican. The Hideout. The Hideout. Ayun nga yung bahay niya. So, ayun na nga. Pagpasok niya, lakas sa music. Lakas sa music para hindi matago. So, ayun na nga. Pagpasok niya, magulo yung bahay. May nakita siyang dugo, kutsilyo, Pagkakita niya ng may dugo, kutsilyo, nagpanik siya, di ba? Hinanap niya kagad yung asawa niya. Ngayon, pumunta ba siya sa... Na-late na siya ng dating. Naunahan na kagad siya. Oo, naunahan siya. So, pumunta na siya ng hospital. Ewan ko, paano niya ba nalaman? Or parang automatic na lang, no? Na sumadya siya ng hospital, no? Or tinawagan siya ng kapatid ng babae. Hindi, may tinawagan siya nung pagdating sa bahay, doon niya nalaman. Oo nga pala. Yung boss, no? Yung boss, yung lalaki. Hindi, may tinawagan siya dito sa bahay. After nung Yun nga, yung boss niya. Boss niya ba yung tinawagan? Kala ko yung lalaki. Kala ko yung anak niya yung tinawagan. Hindi, wala siyang anak. Yung anak yata ng babae, yung lalaki doon sa Kapatid niya yan? Sa hospital? Kapatid pala. Kala ko anak. Kapatid niya yan, lalaki. So, ayun na nga. Tumawag yung boss. Or tinawagan niya yata. Ganyan. Tapos or pinuntahan niya.
Hindi, tinawagan lang tapos Nagkalituhan na. sinira niya yung phone So, kagad. yun na nga. Yung parang sinugod sa bahay, Kasi hinahanap siya eh. Yun nga, hinahanap siya. Pero the reason talaga dahil nag-fail siya sa job niya, 'di ba? Ayun lang yung consequences niya kasi there's no room for mistake sa ganong trabaho eh, 'di ba? Kasi buhay yan eh. 'Di ba? Magkamali ka lang, then Oo. yung target mo, wala nang mag-iingat na yan ng for how many years, 'di ba? Oo. So, Mawawalan na ng chance. after nun, dahil gusto rin siyang patayin, naging ano siya, Rebelde. parang ganun, Ganon. Parang ganon. angry killer. Oo. Sabi nga dun sa isang review. Tapos yun, parang gagawin niya rin kung ano yung ginawa sa kanya. Yun nga. Pero kasi sa kahit sino naman ganun gagawin siguro, no? Nang hindi alam, no? Oo. Nagugulat na lang yung mga boss niya na Kahit sino naman eh, family member. Diba? I mean, girlfriend mo or wife mo. Ganun. G, take 2. Continue continue lang. Naputol po yung audio namin. Buti bumalik. I mean, na-save, no? Oo. Yeah. So, saan na po ito? Yun. Sa hospital, sa chapter hospital. 2, Dominican Republic. Tungkol sa boss. Tsaka... Yung pagka-revenge niya pala, no? Yun, yung magre-revenge siya, no? After niya makita yung asawa niya sa hospital, grabe yung itsura. Doon siya nag-transform into yun niya, angry killer. Galit na. Kahit sino naman, kahit ako, magalit din ako. Revenge ako, kahit boss pa kita. I mean, consequences na yun sa nangyari sa mistake niya. So, ayun na nga, nadala siya ng emotion niya, kahit sinong tao naman madadala sa ganung emotion. Pinlano niya tong revenge. Ngayon, pumunta siya sa boss niya sa office. Nag-investigate na siya. Nag-investigate na siya kasi nakita niya muna yung ito pala, yung kapatid ng babae, yung lalaki, kinausap niya tong si The Killer. Diba? Yung about sa taxi, doon siya nag-umpisa. Yun yung lead niya. Tapos, may dalawang pumasok, isang babae, isang lalaki. In-explain niya yung kung anong itsura. Yung isa, yung babae, sabi mukhang Q-tips daw eh. Ano ba Q-tips? Yung mismong Q-tip. Yung pala yung ibig sabihin nun. Hindi, Q-tip yung brand yata. Oo nga. Pero yung parang yung sinasabi niya na panglinis. Yung itsura lang ng babae. Mukhang panlinis, sabi. Mukhang Q-tip. Sabi, yun lang. Kasi yung buhok. Yung buhok niya. So, na-describe na lamang kaagad, no? Pero una yun nun, so dalawa yung pumasok, no? Isang babae, isang lalaki. Assassin din siguro yun. Assassin din yun, malamang. Na gusto lang tong consequences, yung dahil nga sa nagkamali siya sa job. Hindi niya natapos yung job. So, ayun yung consequences niya. Ngayon, hindi niya kayang matanggap. So, nag-revenge siya. May information na siya. Una, sa yung taxi. Doon siya nag-umpisa hanggang sa akala ko nga bubuhayin niya yun. Akala ko bubuhayin niya yun, pero pinatay niya rin sa huli nung pagka narinig na niya yung buong kwento. So, ayun na nga. Nag-revenge na siya pumunta siya sa office nung boss niya. After makuha yung info. Hindi, pumunta muna siya doon sa mismong office ng taxi. Diba? Hindi, ayun na yun. Kaya nga napuntahan niya si Leo. Nahanap niya si Leo, diba? Tapos pinatay na niya nung narinig na niya yung buong kwento na inosente siya. Pero kailangan niya pa rin patayin kasi nga witness. So, pumunta siya sa boss, doon sa office mismo, no?
Gusto niyang malaman kung sino tong dalawang tao na pumasok sa bahay Sa niya. Santo Domingo. Chapter Dominican Republic pa rin. Dominican Republic pa rin to. Ayun na dyan. Chapter 2 pa rin yan. So, pinatay na niya yung taxi driver. Ito na nga. Tapos pupunta siya diyan sa boss niya, sa office nga. Pero ang hirap nga makapasok kasi nga may security. Ganyan. So, anyway, long story short, Isa to sa parang mga boss dan, diba? ay yung tumatawag sa kanya. Yun ba? Ay yun. Siya yung tumatawag sa kanya, yung kumakontak sa kanya. Sabi niya, di ba sinabi... Oo, siya pala yun. Hindi, yung lalaki yung itim. Yung nasa office. Oo. Pero may isa pang babae dun eh. Pero ano lang yun, Kasi kumbaga... parang may tumawag din sa kanya na babae, diba? O puro lalaki yung... Puro lalaki? Puro lalaki. Yung boss niya. Yung boss niya. So... Yung boss na may boss din. Yung boss na may boss din. Yung mismong client. Pumunta na siya sa office nun. Hinahanap niya yung information na tong dalawang killer. Paulit-ulit dito sa ano yun, no? Tapusin ko na. Hindi matapos dito, no? Sa scene na to, no? Tapusin ko na sa scene na to. Pero ang linis nung pagkakatrabaho niya. Nail gun? Nail gun ba naman gamit? Tatlo? Naglagay lang siya ng jar yun. Tatlong gusto ko yung knowledge niya sa example, yung sa office, 'di ba, papatayin niya yung boss niya. Nilagay niya ng tatlong nail, 'di ba? Nail gun, binaril niya sa dibdib. And then inalam niya etong taong to, non-smoker, gantong edad, gantong timbang, height, ganto yung healthy. So parang alam niya kung ilang minutes siya mamamatay. Parang sinabi niya 7 ba? 7 minutes siya mamamatay. Yung mga ganong knowledge. So, ayun na nga, napatay niya yung boss niya. Wala siyang nakuha information na ayaw ibigay ng boss niya kasi, syempre, work is work. Etong babae, may sinabi. Para lang mabuhay siya, pero... I mean, alam niya pa rin na ganun pa rin naman yung hahantungan niya. Nagbebeg lang siya. Parang may konting hope na doon sa babae. Baka sakali. Baka naman. Pero hindi. Tapos nakakaano yung doon sa elevator yung paglabas nila. Yung nag-comment yung isang rider doon sa elevator. Tapos sabi, yung get rid of that body. Sabi nag-joke lang, pero joke lang, tapos totoo na pala. Tapos na parang napagaling yung babae, diba? Pero ayun na nga. Yun pala yung trailer. Ayun na yan. Yun nga pala yung trailer. So, pumunta ngayon sila sa bahay nung babae, no? Pumunta na sila sa bahay, no? Kasi nga, ito na yata yun. Pumunta na sila sa bahay, nasa van sila, pupunta sila sa bahay ng babae para ibigay yung information ng dalawang killer na, yung dalawang umagrabyado sa asawa niya. Oo, yung malaking tao. So, may address na siya and name. Pinuntahan na niya. Ayun na yung chapter 3, doon napapasok yung chapter 3 sa lalaki. Hindi, Florida. Oo, pala sa Florida. 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 So, doon yung chapter 4? 3. 3 pa lang yata. 3. 4. Chapter 4 na. 4. Florida. So, yung 3 is yung... Yung boss and yung babae, okay. yung secretary. Kasi yung chapter 2 yung hideout. So, chapter 4, ito, hinahabol na niya yung dalawang assassin din. Pero inuna niya yung lalaki. No? Ang ganda ng fight scene nila ron. Grabe. Grabe yung fight scene nila ron. Talagang mano-mano no? Mano-mano. So, inaral niya muna yung galaw, no? May asong bulldog pa tong bulldog ba tawag doon?
Basta aso. Basta, bulldog, bully. Basta yan, American Bully. Punta siyang supermarket, store, para kumuha ng mga kailangan niya. Isa aso. Para makapasok siya, dalada. Yun na nga, pasok siya. Oo. Pasok siya. Pagkapasok niya, nailigo, walang tao. Nailigo, walang tao. I mean, tama naman eh. Hindi naman nailigo yung lalaki. Naka-on lang yung shower eh. Basta, ayun. Baka nilila mo siya. Oo, basta ayun na nga. Hindi ko napansin Pagkapasok niya, boom. Akala ko naligo siya. Naka-on lang yung tubig. Yung shower pala. So, ayun na. Gulpihan sila. Grabe yung fight scene na to. Or ito lang yata yung fight scene sa movie na to. No. Oo. Ito lang. So, maganda nga. Maganda yung fight scene kasi ito lang yung fight scene sa movie. Pero maganda talaga yung fight scene niya. And then, napatay niya yung lalaki. Oo. May sinasabi siya doon eh. After sa mga struggle. Mm. May Muntikan na rin siya eh. muntikan na rin siya doon. Pati nung aso, namuntik na rin siya. May Syempre, siya pa rin magwawagi. Siya yung bida. siya yung bida. Movie yan eh. Movie ko to eh. Bakit ba? may line siyang tumatak na sinabi niya. Sabi niya doon. You must commit yourself to if you want to succeed. Sinabi niya doon. Kasi nga, before noon, di ba nga, nag-failed siya. Yung before niya habulin tong dalawang di ba nga, nag-failed siya. So, eto, napatay na niya yung lalaki. Oo. Ngayon, hinahabol niya yung babae. Yung si Miss Q-Tip. Oo, si Miss Cutie. Si Miss Siya Q-Tip. yata si, ano bang, Sa Matrix siya. Nakita siya ko. si The Expert. Dati rin siyang assassin. Oo. Pero, nag-ano na siya eh, nag-stop na. Oo. Kasi- Wala nga siyang ginawa doon sa eh. Kasi gusto niya na magbagong buhay eh. Pero, hindi mo pa rin matatakasan siguro yung past mo. Something ganun. Kasi tumulong din siya sa pagpatay sa Wala, asawa niya, diba? hindi naman napatay asawa niya, ginulpi lang. Hindi siya tumulong, yung lalaki lang yung tumulong. I mean, yung gumulpi. Yung lalaki lang, yung babae, walang ginawa. Sinabi doon. So, eto na nga, kwento ko na. Sinusundan na niya yung babae, di ba? Oo. Ngayon, yung babae, stoplight. Dito yung babae. Nasa likod lang si The Killer, Angry Killer na. Pull up siya dito. Bali yun yung chapter 5, diba? Oo, 5 na to. 4, pinatay niya lang yung malaki katawan eh. So, 5, di ba? Stoplight. Oo. Dito, eto yung babae. Dito siya sa likod. Gumanon siya eh. Tinabihan niya, di ba? Para makita. Tinabihan niya para makita. Tapos tinutukan niya. Dapat, doon pa lang papatumbahin niya na, di ba? Pero hindi. May parang dumating na pulis eh. Yung wiwu. Sabi. Pero lagi niya sinasabi na stick to the plan, stick to the plan. Lagi niya sinasabi na stick to the plan, don't improvise. Trust no one, never yield an advantage. Fight only in the battle you've paid to fight, sabi niya. Lagi niya sinasabi naman yung line na yun. Kada may papatayin siya or whatever na ano. Kasi nga, pag hindi ka nag-stick to the plan, siguro maintain din yun kasi baka yun din yung nasa graphic novel. So, para lang may similarities. Okay. Baka kinuha din yun na baka gusto rin siguro ng gumawa ng graphic writer na dapat ipasok pa rin yun. Ipasok. I mean, oo. So, ayun na nga. Nag-usap sila na itong babaeng si Miss Q-Tip sa restaurant. Talagang pumasok siya sa restaurant, bunot ang baril, tutok sa ilalim ng mesa. Nasa New York na pala sila nun, diba? New York na ba yan? Oo, New York.
Diyan lang sila eh. Yung On the Waterfront. May movie din nun. Yung lumang movie. So, ayun na nga. Nag-usap na sila sa... Etong part na to ang gusto ko, pre. Ano mo nga, pre. Hanapin mo nga yung part na yun. Kasi gusto kong pag-usapan to. May mga sinabi yung babae dito na... Marami siyang kinuwento na about sa Hunter. About Hunter. Na parang dinidescribe na sila yun. Na parang ganon. Oh. Sa pagkakaintindi ko lang Oo. Sa pagkakaintindi ko. Parang sinasabi niya na ganon. So, nag-usap sila. Basically, ang gustong sabihin nung babae, gusto niya lang i-trick yung mind na itong The Killer. Kasi alam niya naman alam niya na mangyayari. Oh. Kasi, pareho sila eh. Pareho silang ganon, pareho sila mag-isip. Oh. So, alam niya na paano kontrahin yung ganon. So, ayun na nga, nilalaro na itong babae through mind. Itong si The Killer. Si Miss Q-Tip, nilalaro na. Ayaw niya nga uminom, kumain. Wala. Pero napainom pa rin siya ng bandang huli. Dahil sa kwento yun eh. Kasi, gusto ko yung... alam nung babae kasi yung failed job nung lalaki. Kaya nga ganon yung nangyari. Ngayon, yung the way she tell the story na about sa The Bear and the Hunter, na parang ganyan nangyayari sa kanila. Ngayon, ang sabi ng babae, pwede mo man ako patayin, but punta ka pa dito sa restaurant, umupo ka pa. Why you take this risk? You could kill me anywhere. Parang ganon, di ba? Ang gusto kasi na itong lalaki, na naiisip nung babae, habang, sa pagkaka-observe ko lang sa scene na yan, yung babae, kalmado, kinakausap niya yung parang nilalaro niya yung utak ng lalaki habang nag-iisip ng paano tatakas or baliktarin tong lalaki. Etong si The Angry Killer. Yun nga, gusto ko yung kwento niya about sa Bear and the Hunter, parang about sa kanila. Oh. Alam niya na last supper niya na yun, nung babae, di ba? Order na siya. Gusto ko ng parang Haagens, yung ice cream. Oh, Haagen-Dazs. Ngayon, tapos na. Tapos na sila kumain, ganyan. Lakad sila sa park na yan. Parang tabing river yata. Oh. Naglakad sila, ganyan. Naghahanap na ng parang pwesto kung saan gagawin yung job. Kasi nga, tanggap na ng babae. Parang, naghahanap pa rin siya ng probability. ng small, pa rin. Small chance na mabaliktad pa rin. Oo. Ayun yung feeling ko na inaantay niya nung babae. Di ba nga? So, yung nadulas siya. Nung nadulas siya, di ba pumunta sila sa naghahanap sila ng lugar. Can you help me? Help me. Oo. Naghahanap sila ng lugar na kung saan papatayin tong babae ngayon. Sa hagdan, biglang nadulas. Nung nadulas, can you help me? Bang. Tay ka. Balo sa ulo. Tapos pagkatingin sa next clip, yung babae, nakahiga na, may kutsilyo. So, ayun nga yung motive niya. May kutsilyo nga ba talaga siya? Forward mo. Talaga? Forward mo. Hindi napansin yun. Pero alam ko yun yung niya. Forward mo. Trust no one. Ayun yung episode 5, no? Tapos yung episode 6, chapter 6 pala, episode 6 tuloy. Chapter 6, yung The Client, Claiborne. Hindi, actually, may gusto akong... Hindi pa naglabas ng Hindi pa. Actually, may gusto akong idagdag doon sa chapter 5 kay Miss Q-Tip and Angry. Binigyan ng nickname no? Na may sinabi doon yung babae, sabi niya, hindi ko natapos kanina, sabihin eh. Di ba nga sabi niya, why taking the risk na umupo sa restaurant, you could just kill me earlier. Ang sabi ng babae, hindi sinagot ng lalaki. Hindi nagsasalita yung lalaki, di ba? Ang sabi ng babae, parang naisip niya lang na maybe to reassure the job I failed. Parang ganon. Kasi nga, nag-fail yung last job niya. So, umupo siya doon, kinausap yung babae.
parang reassure yung pagkakamali niya sa last job niya, 'di ba? Parang ganun yung yung gustong sabihin ng babae sa nung nakaupo sila. Oh. Kaya yung nakaupo sila sa restaurant, kaya umupo yung lalaki doon, kinausap siya. Gusto niyang makipag-usap. So, chapter 6, saan yung chapter 6? Sa basta naghanap siya ng client eh. Si Miss Cutie pala, siya si The Expert. The Expert, pangalan niya. Okay. A fellow assassin living in New York. Mm. Tapos sinabi pala dito, hindi pala yung girlfriend lang pala. Hindi pala asawa. Okay, The girlfriend. killer's girlfriend. Magdala, may pangalan pala yun. Magdalena. Yung si The Client Si pala, Magda. yung nga. Si Clay. So, si Claiborne. Ay, hindi ko masyadong magets yung story nila, yung between two of them. Parang may past kasi sila eh. Parang may connection sila sa past. Kasi nung nag-uusap sila in person. Medyo hindi Diba? ko rin nakuha yun yung bandang ending. Yung nag-uusap na sila, yung dapat mamamatay na siya pero hindi naman niya pinatay. Pero nakuha ko yung gustong ano yun doon. Ano? So, ayun na nga. Eto muna. Nagmamadali. Aray ko. Chapter 6 muna tayo. Yun na nga. Ayun na nga yung chapter 6 eh. Yung last na. Yung habang nasa eroplano siya, naghahanap siya ng bagong client, 'di ba? Kasi parang solo ano na siya eh. Wala nang may hawak. Wala nang boss. Wala na siyang boss. Hinahanap niya yata kung sino yung mismong client na yung parang pinaka-main boss. Yung Alam ko na. Yung gustong magpapatay yata. Sa girlfriend niya. Hindi. Doon sa mob. Sa mob. Sa buong project. Alam ko na. Nagets ko na. Nagets ko na yung last part lang. Yung last part lang. So etong chapter 6 pala. Yung si The Client, siya yung gustong magpapatay dito sa mob na taga France. Si Claiborne. Ngayon, nag-failed siya sa job niya. Etong client, yun nga yung consequences na binigay sa kanya, di ba? Pero hindi naman niya, parang may boss rin kasi siya eh. Yung client, may boss rin siya na, anong gusto mong gawin dito? Nagkamali, trabaho, ganyan. So, okay, eto, consequences. Tama. Diba? Naalala ko. In-explain niya, tapos bilang move on na siya. Yung si The Client, akala niya papatayin siya. Pero dito nagbago si The Killer. After niya sinabi yung mga yun. Hindi niya pinatay si Client. May something siyang... Kasi hindi niya yata pinatay dahil kumbaga ano rin siya eh, yung parang pawn din siya ng isang ganito eh. Kahit siya yung si The Client na kahit sino sa atin, parang ganun, laging may mas mataas. May boss ka pa rin. Kahit yung boss mo na may boss na naman. May boss pa rin. Ganun. Okay. Kaya, so parang kahit patayin kita ngayon, wala rin kasi. Pupuntahan mo rin yung isa. Yung isa na boss na wala naman talagang na sinabi lang na ganito. na wala ngang idea kung sino kayong mga... kung sino ka. Kumbaga, sinabi lang na etong employee, kunwari, no? Na nagkamali. Okay. Bigyan mo consequences. Ito yung consequences niya. Nagkamali siya. Okay. And then move on. Hindi niya kilala kung sino yung mga yan. Diba? Yung si Claiborne. Mahaba rin yata yung usapan nila dito. Mahaba. Kasi nga, inaalam niya kung bakit. Bakit niya inutusan yung dalawa na ganunin yung gulpiin yung asawa niya or patayin. Yung girlfriend niya. Ayun lang yung may sagot siyang hinahanap diyan eh. Ayun nga, nahanap niya. May gusto lang siyang marinig. Napagkamalan pa siyang magnanakaw pa pala dito.
Kasi nga, hindi siya kilala. Hindi siya kilala. Ang magandang ano yun, na hindi nga pala siya. Oo, hindi siya kilala. So parang, nung nakita siya eh. Ano gusto mo? Robbery, wala akong perang cash, ganyan. Tapos, nung palapit na siya, ayun, nakita yung mukha. Binigay pala yung card, hindi niya pa makilala. Pero nung lumapit na siya nung malabo siguro mata na itong matandang hindi niya pa rin makuha Pero nung nakatingin na siya sa mukha, kasi nga, hindi niya naman talaga motive na ano yun yung asawa niya I mean, yung girlfriend niya Hindi niya motive na ipapatay or gulpihin. Kasi nga, inutusan lang rin siya. So, ayun yung sagot na hinahanap niya na gusto niyang marinig. Hindi niya pinatay si Claiborne, no? Si Doc Line. Tapos, no, nag-retire na siya. Nag-retire na siya. Ngayon, sa part na to, doon sa part na to, may sinabi siya Ayun. Yung nasa ano na sila, yung kasama niya girlfriend niya, may sinabi siya doon na feeling hindi ko masyadong makuha pa yung gustong yung message ng sinabi ni The Killer. Ang sabi niya kasi, eto yung line na sinabi niya, one of the few or one of the many. Parang sinabi niya, kasi nga hindi niya pinatay yung the client. So sabi niya, so I guess I'm one of the many. I'm not one of the few. Ang sa tingin mo yung gusto niya sabihin doon? Or ng writer? Or kung anong gustong anong gustong iparating? Anong gustong iparating nung sinabi niya? Parang anong gustong sabihin? Anong message na receive mo sa sinabi niya na yan na one of the few or one of the many? Bandang huli kasi, last. Sinabi niya yan, one of the few or one of the many. Kung one of the few ka, yun yung parang something na maging something else ka ba? Parang ganun. Iba ka. Unique ka. Something ganun. Okay, so, pero kung one of the many, yung parang common people ka, ordinary na people ka lang, mga one of the few, yung mga the client, the lawyer, tulad ng pagiging the killer niya, siya lang yung onti lang silang mga ganun. Hindi naman lahat. Okay. Pero dahil hindi na siya papatay siguro, hindi natin masabi kaya sinabi niya one of the few or one of the many ngayon. Hindi, sinabi niya, I guess I'm one of the many. Sabi niya, yung sa last part. Pero naglalaro pa rin yung isip niya doon sa saan siya lulugar. Dito sa side na to o dito sa side na to. Kasi being a hitman or assassin, tago yung identity mo no? O walang nakakilala sa iyo na hindi naman sa wala pero civilian wala. No? Bawal ka makilala, ganun. One of the few or one of the many. Ikaw, Chong, ano ka? One of the many or one of the few? Sa ngayon, one of the many siguro. Sa ngayon, one of the many. Paano ka magiging one of the few na lang? Ayan. Sa anong... parang hindi ko gusto Kasi parang naging one of the few na rin ako dati hanggang sa mas gusto ko yung one of the many. Ayaw ka nang bumalik doon sa one of the few. Ayaw mo nang bumalik doon? Mas peaceful yung buhay Mas peaceful sa mind. Depende. Kung nandun ka pa sa point na hindi mo pa kasi na-experience, so fully hindi mo pa na-experience, so i-grasp mo yun. Hanggang sa mag-grasp mo yun, dun ka lang siguro titigil. Okay. Something gano'n. Ma-fulfill lang yung... May ma-fulfill lang something sa inside mo. Kumbaga, parang pag sabihin natin, mag-80 ka na or ang lakas mo pa rin mag-80 ka na, syempre, hindi ka na rin
ano lang to yung parang relative lang na dating. Oo. Pag 80 ka na, tapos na ako dyan. Yung parang gano'n. Okay. Kumbaga, ba't ko pa rin ipupursue? Oo. Ayoko na. Gusto ko lang yung ganito, tahimik. Kumbaga ganito. Dati, party, no? Gumigimik. Punta ng bar ngayon, wala na. Bahay-bahay na lang, no? Oh, yun, Parang ganon. Parang yung may magandang kotse, punta sa party. Oo. Lahat ng luho. Something ganon. Sa tingin mo, pabalik tayo sa movie. Or something special na ma-feel mo na special ka. Mm-hmm. Parang yun din yung, isa din yun sa mga one of the few. Okay. Marami siyang pwedeng maging... Maraming pwedeng maging meaning. Ibig sabihin. No? Pero ayun nga yung sabi mo. Kung ano yung i-reaffirm. Mm-hmm. Yung reference. O yung reference mo. Pero ayun nga yung pagkakaintindi mo. No? Na one of the few or one of the many. Ano sa tingin mo yung lesson na mapupulot dito pag pinanood mo to? Yun. It's up to you pa rin kung paano mo titignan. Kung gusto mo maging one of the few or wala namang mali, wala namang tama eh. Kasi hinahanap mo rin kung sino ka. Masyado ba malalim? Malalim ba yan? Hinahanap mo rin kung sino ka? Malaman mo kung ano yung totoong ikaw. Parang ganun. Parang malalim. Malalim nga yun, Chong. Parang malalim. Kasi, di ba, sinabi ko na ito dati sa'yo? Wala naman makakasagot nun kung hindi ikaw lang din. Oo nga. May nasabi na ako sa'yo nung dati eh. Sa unang episode? Hindi. Wala pa. Hindi related. Hindi related. Yung line lang yun. Ano ba yung sinabi mo kanina? One of the few. Hindi, before. After nun. Ay, ano nga ba sinabi ko? Hindi. Ang lesson na nakita. Ayun yung about sa... yung lesson niya. Yung lesson na gustong... Ang nakuha ko. Ang nakita ko. Siguro, ano lang to na sa ganong job naman siguro kailangan ng ganon eh. Yung patience. Patience sa ganong job. Lahat naman doon. Tingin mo, paano niya na-build up yung ganong character niya before siya pumasok siya sa ganong job? Hindi naman sinabi, no? Hindi na nakwento eh kasi start ng story establish na siya na gano'n na siya. Na gano'n na kagad siya, no? Parang kunyari ito yung one whole na kwento, sabihin niya yung buong buhay niya, ito. Parang kinuha lang yung story niya sa isang part lang na ito. Na nakafocus lang sa kanya. Kaya kung isipin mo, wala talaga siyang storya. Yung dun lang sa character niya. Wait, doon sa buong movie? O sa buong... Okay. Yung isang buong... Sabihin natin, sa isang buong buhay ng isang tao, yun yung story mo. Kinuha lang siya sa isang part lang na yun. So, yung kwento niya, parang dun lang. No? Yung parte lang na yun na siya lang, na wala namang ibang, walang history, walang... So, parang kung isipin mo, wala naman talaga siyang kwento. Nakafocus lang dun sa sarili. Pilosopo niya, sa character niya. Na ito yung ginagawa ko, ito yung gusto ko, or na mag-change ba ako or hindi after nung mga nangyari. Dun lang nagpo-focus sa yung parang philosophy niya na magbabago siya or hindi. So, hindi na pinakita yung kung paano siya hindi na pinakita kung paano na-build up yung character niya ng gano'n eh, no? Wala. Kung dati ba siyang military. Siya or, no? Kaya parang wala nga siyang kwento. Yun Pero, lang yung ano. Kaya ang ending niya is, are you one of the few or one of the many? Mm-hmm. Kasi yun yung challenge na sa kanya.
na ano niya sa ending after nung mga nangyari. So ang question yun nun as a viewer din na kung ilalagay ko yung sarili ko sa kanya pero ibang sitwasyon, hindi as a killer, parang ganun din. Am I gonna be one of the few or one of the many? Pero hindi sa ganung ano, di ba? Sa pipiliin mo mga challenges sa buhay. Hindi hitman din. Wala akong idea. So, ayun nga. Dahil sa mga ibang part kasi, yun nga yung gustong, ang nakita ko nga, yung being patience and pagka-discipline niya, no? Na sobrang disiplinado niya na kailangan nasusunod yung plano niya or either mag-fail or something hindi masusunod sa gusto niyang mangyari. Kasi kung the way he kill, parang pinapakita niyang aksidente lang, di ba? Or tinatago niya yung katawan, gano'n. Part na rin siguro yun ng trabaho na as a killer or assassin. Oo. Bali yun, medyo maglalampas na yata tayong 1 hour. Hindi, okay lang. So yung movie, kung i-rate mo siya, how many stars? 5 stars. Pinakamataas. Sa akin for entertainment, okay. Kasi mahilig ako sa yung may mga parang ganong philosophy. Pero pagdating sa storya, okay lang. Hindi talaga siya yung kasi focus lang sa sarili niya yung ganun. Yun nga. Pero maraming may magkakagusto dito sa movie na to. So, anong rate mo na? Siguro kung rating ng 5, siguro ilang stars? 4, ganyan. 4 stars. Baka 3.5. 3.5. Or pwede rin 4.5. Yun nga. Hindi, gusto ko lang, kasi parang naglaro siya more on mind. Sa personality, parang naka-base lang sa personality ng isang tao eh. So, kung papanoorin mo siya, i-base mo lang din sa character niya yung mga naranasan mo. Something ganun. Pero story-wise, wala talaga. Kasi hindi mo nga alam kung paano siya naging killer. Maraming movie na ganito, tapos meron din mga movie na talagang nakafocus talaga sa storya, hindi sa yung mga character. Parang kumbaga, kung isipin mo yung movie na to, character study siya. Oo nga. Character study lang. Wala talagang storya. So kung mahilig ka sa mga ganito, okay lang naman yun. Tapos meron din kasing mga movie na yung kung naka-base sa story, yun yung gugustuhin mo. Yung storya talaga na may mga characters. Tama. Hindi, tama naman dyan. Kung i-rate ko tong movie, solid 3. 4. 4.5 siguro. Ginaya mo. Hindi. 4. Ako favorite mo to. Favorite? Wala akong sinabing favorite. Hindi ba? Nagustuhan mo lang. Gusto ko lang yung Nakaka-entertain kasi yung cinematography doon, tapos yung mahilig ka sa mga camera movements. Oo, yun nga. Ako, mahilig nga rin ako sa mga ganun, sa mga camera angle na... Kasi pag Hollywood movie talaga, and photography, parang lahat pina-perfect nila. Something ganun. So, yun. Ito po ang FSI. We'll end it there. Balik po tayo next week sa isa pang movie. Another episode. For another episode. Alright, we'll end it there. Thank you all for watching. This is FSI. Doses.